Pamamahagi ng ayuda sa mga rice retailer, pinamamadali ni PBBM. Ang detalye mula kay Balde Binagracia. Kapatid Bal! Nagmamadali na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pamamahagi ng ayuda sa mga rice retailers sa bansa. Ito ay kasunod ng ipinapatupad na price bigas. Ipinabuutos ng Pangulo kung saan itinakda sa 45 pesos ang kada kilo ng well-milled rice. Habang 41 pesos sa kada kilo naman ang regular milled rice. Dahil dito, target ng Department of Social Welfare and Development na may pamahagi ang ayudang pinansyal at livelihood grant sa tinatayang halos 6,000 maliliit na negosyante ng bigas sa Webes, Setyembre 14. Ito dahil magsisimula na ang election ban para sa barangay at RC election sa Setyembre 15, kung saan ipinagbabawal na ang pagsasagawa ng mga social media project ng mga lokal na pamahalaan. Noong Sabado ay nagsimula ng mamamahagi ang DSWD ng ayuda sa mga small and micro rice retailers sa Metro Manila, partikular na sa San Juan, Caloocan at Quezon City. Habang isinagawa naman nitong Lunes ang pamamahagi ng ayuda sa mga rice retailer ng Navotas, Parañaque at Zamboanga del Sur. Batay sa inisyal na datos mula sa Department of Trade and Industry, tinataya na sa 5,942 ang kabuuang bilang ng micro at small rice retailer sa mga pampubliko at pribadong pamilihan. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal ako si Balde Binagracia, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, DND nais magkaroon ng mas angkop na AFP Modernization Program. Ang detalye mula kay Kapartner Bernard Ferrer. Kapartner Bernard. Inarerepaso ng Department of National Defense o DND sa Armed Forces of the Philippines ang kanilang modernization program upang magkaroon ng angkop na credible defense posture. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., inatasan niya sa AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na magsagawa ng bagong strategiya sa modernisasyon ng militar, partikular sa pag-angat ng kakayahan ng Philippine Navy. Mainaman niya kung hindi piecemeal ang pagbili ng mga modernong kagamitan upang hindi ito magmukhang pakitang tao na modernisasyon ng AFP. Naniniwala si Teodoro na kung may angat ang kakayahan ng AFP ay makakatugon ito sa mga banta. Gayun din sa pagprotekta sa teritoryo at kapakanan ng mga mangingisda, lalo na sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Bernard Ferrer, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. At dagdag pang balita, Senator Gatchalian giniit dapat matukoy ang maritime zones ng bansa nang naayon sa UNCLOS. Ang detalye mula kay Kapartner Troy Gomez. Kapartner Troy. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, naghain si Senator Win Gatchalian ng panukalang batas na tutukoy sa mga maritime zone ng bansa na naayon sa mga batas ng bansa ukol sa maritime territory nito sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Binigyan din niya na sa pamamagitan ng pagdedeklara ng maritime zone boundaries ng Pilipinas, palalakasin ng bansa ang geographical extent ng maritime domain nito. Ito ang gagabay sa mga Pilipino ngayon din sa sandatang lakas ng Pilipinas at civilian law enforcers pagdating sa mga karapatan ng iba't ibang maritime zone ng bansa at magbibigay daan sa mga institusyong pandagat na isulong ang pambansang interes. Sinabi ni Gatchalian na noong nilagdaan at niratipikahan ng bansa ang UNCLOS noong 1982 at 1984, ito ay nag-iisang hakbang tungo sa pagpapalakas ng legal at institutional framework para sa maritime governance at pagtatalaga ng maritime zone allocations ng bansa bilang isang archipelagic state. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Troy Gomez nag-uulat, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, hakbang ng BIF, MLIF laban sa peace spoiling activities, kinilala ng DND. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapartner Bernard Ferrer. Kapartner Bernard. Malugod na tinanggap ng Department of National Defense o DND ang direktiba ng Bangsamoro Islamic Armed Forces, Moro Islamic Liberation Front o BIAF, MILF, sa kanilang mga opisyal at miyembro laban sa pagsali sa mga aktibidad upang guluhin ang kapayapaan at kaayusan. Alinsunod ito sa Memorandum Number 25-2023 na nilabas ni Sami Al-Mansur, Chief of Staff ng BIAF-MILF. Nakasaad din na sinuman ang mapatunayang sangkot sa kaguluhan na may kaugnayan sa family feud at political rivalry ay matatanggal sa BIAF-MILF. Ayon kay Defense Spokesperson Arsenio Andolong, ang direktiba ay nagpapakita ng commitment ng pamunuan ng MILF
na itaguyod at ipagpatuloy ang Bangsamoro peace process. Ang hakbang dinaan niya ng BIAF-MLF ay nagbibigay daan sa security sector sa kanilang pagpapatupad ng mga programang pangkapayapaan at pag-unlad, lalo na sa Mindanao. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Bernard Ferrer, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pang balita, kasong Grab versus sa 6 na ex-test na officials, ibinasura ang detalye mula kay Carla Abellana. Kapartner Carla. Ibinasura na ng Sandigan Bayan ang kasong Grab ng 6 na dating mga opisyal ng Technical Education Skills Development Authority o TESDA. Si Associate Justice Kevin Narce Vivero ang sumulat sa 60 pahinang desisyon kasama sina 6th Division Chair Sara Jane Fernandez at Associate Justice Carl Miranda. Ang mga na-i-clear mula sa kaso ay sina dating TESDA Director for Teodoro Sanico, Director for Ernesto Beltran, Regional Director for Buen Mondehar, Chief Administrative Officer Juanito Belda, Senior Administrative Assistant Francis Fang, at Administrative Officer Juan Maximiano Montemayor. Sinabi ng Sandigan Bayan ang pagbasura ng kasong Grab sa mga nabanggit ay ang pagkakadiskubre na ang board and TESDA ang pumasok sa contract agreement sa pagitan ng VG Rojas Company Incorporated at hindi ang mga akusado. Kaugnay, ang kasong Grab sa umanay irregularidad sa supply, delivery, installation at commissioning ng iba't ibang testing at training tools at equipment na nagkakahalaga ng 358.4 million pesos sa ilalim ng Ladderus Education Program ng TESDA noong 2007. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Carla Abellana, kapartner mo sa balita at serbisyo. At para sa uling detalye ng ating balitang nasyonal, maayos at agarang pagsasakatuparan ng IRR ng New Agrarian Emancipation Act, ipinag-utos ni PBBM. Ang detalye mula kay Crislin Cataro. Kapag Crislin. Ipresenta ni Department of Agrarian Reform o DAR Secretary Conrado Estrella III kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Republic Act No. 11953 o kilala bilang New Agrarian Emancipation Act. Ginawa ito sa isang seremonya sa DAR Gymnasium sa Quezon City nitong hapon ng Martes. Sa kanyang mensahe, hinimok ni Pangulong Marcos ang DAR kasama ang lahat ng ahensya ng gobyerno na pagsikapan ang maayos at agarang pagsasakatuparan ng IRR ng New Agrarian Emancipation Act. Ito upang makalaya ang mga benepisyaryo magsasaka mula sa burden ng pagkakautang at umani ng mga benepisyo mula sa mga lupaing kanilang walang sawang sinasaka. Kasama sa event sa QC ang key legislators at DAR officials na nagtrabaho para sa pagpasa ng New Agrarian Emancipation Act. Naroon din ang Agrarian Reform Beneficiaries na lubos na nagpapasalamat sa tulong na ipinagkaloob ng gobyerno. Sa kabilang banda, pinuri ni Secretary Estrella ang drafting committee sa pagtalima sa direktiba ni Pangulo Marcos na madaliin ang formulation ng IRR. Natapos ng drafting committee ang kanilang trabaho sa loob ng 15 araw bago ang September 22 ngayong taon, ang expiration period kung saan dapat ipahayag ang IRR. Noong Hulyo 9 ngayong taon, nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. ang New Agrarian Emancipation Act. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Crislin Catarong, kapartner mo sa balita at serbisyo.